Nabago na ako sa mga... Hello guys, good morning. Nandito ulit kami sa bundok. Ahon kami ngayon at mangunguha kami ng saging na saba. Nagmotor kami kaso di na makakyat dito kasi sobrang tarik tsaka madulas na masyado. Kaya iniwan na lang namin yung motor doon. Kasama ko mga pala ang pamangkin kong si Joben, no? Job! Whee! So, ayun guys, ito, naglalakad na kami. Ilang linggo na kasi hindi nakaakyat dito kasi busy na sa baba. So ayun guys, eto't papasok na nga kami dito sa aming tarangkahan. At yung pagpasok pala ay pahirapan na dahil maraming tumbang puno ng buho. Dahil ito palang pyesto namin ito'y pinangawanan ng magbubuho. Kaya tinabas-tabas ko na nga muna yung dadaanan dahil nakaharang. So ayun guys, kinasong ko muna itong aking itak at mahirap na baka ako'y madulas. Dito tatawid na nga ako dito sa aming sapa. Nakikita nyo, malinis, pwede kang maligo, pero hindi pwedeng inumin. Kasi dyan nagpapalublob ng kalabaw. Kapag tag-init, nawawala ang tubig kasi sinisipsip ng lupa. Ito na nga at nandito na kami. At nakita ko isang puno na to. At natumba na. Nabali pala ang puno kasi nampas ng malakas na hangin nung nagdaan ng bagyo. Kaya pinutol ko na ng diretsyo. Tapos nakita ko na naman tong isang puno ng saging. Tumama na pala sa puno ng nyog. At pinutol ko na nga rin. Hindi makakalaki ang nyog kasi nga nadaganan ng puno ng saging. Kaya chinap-chap ko na nga ng chinap-chap ito para makasibol ulit ang puno ng saging. So ayun guys, at naglakad-lakad na nga muna ako. Nagulat ako, akala ko may ahas, yung pala may palapa na yung nyug. So ayun guys, bigla naman ako napakamot. Nakita ko ang aking saging, pinagsugahan ng hayop. Ayan na't diniretso ko ng putulin para sumibol ulit ng panibago ang puno ng saging. Kaya naglakad-lakad uli ako, umikot ako dito sa aming sagingan. Tanghali na, hindi pa kami nakakakuha ng saging. Taas na ang araw at nakakita nga ako ng bunga ng saging. Abay, pwede na ito. Matiba na nga. Kaya ito, inumpisahan ko na ang pagtitiba. Bali, tatagay mo muna nga ito sa ibabaw bago mo unti-unti batakin ang dahon para unti-unti bumaba yung puno para hindi mabigla ang pagbaksak. Abot mo na siya, tsaka mo siya kahawakan ng dulo ng saging. Tapos hihilain mo siya. Pag nakita mo yung tangkay, putulin mo na. At yeah, may saging ka na. Yeah, katuwa naman ng Bisaya, may saging na siya. Tapos putulin mo na yung saging nang hindi na inaasahan. Ako'y nadulas. Buti na lang, napigilan ko. Sige, tuloy lang sa pagputol nang lumaki uli ang saging. Kasi pag hindi mo pinutol yan, hindi sisibol yan. Bubulok ang puno. Ayan at pinasan ko na ang isang balaybay na saging. Tara at itutur ko kayo. Ipapakita ko sa inyo ang aming sagingan at nyugan. Ito yung tinanim ng tatay namin. Ang puno ng nyug yan. Dating bukid yan. Ngayon, hindi na masikaso dahil may na yung suporta ng tubig. Kaya napag-desisyonan na lang na taniman na lang ng puno ng nyug at puno ng saging. Ngayon, napapakinabangan naman. Nakuha tayong bunga ng saging. Tapos, yan, palaki na yung mga puno na nyug. Mga ilang taon na lang yan, bubunga na yan. So ayun guys, dati kaming magbubukid. Ang bilis ng panahon, dating palayan, ngayon sagingan at nyugan na. Nandito na nga pala tayo sa aming kubo. Sa kubo namin malaki. Dito ko nga pala tatapasin tong bunga ng saging. Patitiktikin na muna natin ang saging nang tumulo ang dakta. Ang hirap kaya pasanin yan, lalo na at madakta. Yan ikakapit sa iyong damit. Magagalit ang naglalaba, makitang may mantsa ang iyong damit. Kakaibato pa sa iyo ang damit pag hindi natanggal ang mantsa. Sure, pagod na nga ako dito. Bigla ako nauhaw. So ayun guys, wala kaming tubig ngayon. Kaya akit na muna ako ng buko. So ayun guys, inumpisahan ko na ang pag-akyat. Ang hirap pala mangakyat ng puno ng nyug. Ayan at hinihingal na ako. Yan at nakarating na nga ako sa itaas para na akong ungguin dito. At yun, nakakuha na nga ako ng buko.
Pagkatapos ko manguha, ako'y bumaba na at ako'y napahinto nga. Hindi ko akalain mas mahirap pala ang pababa kaysa ang paakyat. Yan, kaskas, ang singit. Okay nga. Nabago na ako sa mga... Oh. Yan, katamaan kasi mag-igib ng tubig. Pwede naman mag-igib. So, ayun guys, at inumpisahan ko na pagtatapos ng buko at uhaw na nga ako. Pero yung unang tapos binigay ko sa akin pamangkin nga, kanina pa nga raw siya nauuhaw. Pagod na siya kalalakad. Ang sarap nga naman ng buko, lalo na't kapipitas. Ayun, at parang soft drinks lang. Pwede na ata akong maging komersyal ng buko. Bali, pagkatapos nga namin uminom ng buko, ako'y naggayak na. Bali, sinako ko na yung mga saging at tinalian ko na. Bali, sinobrahan ko na nga pala ang tali ko dyan para siya kong igagapos dun sa motor na hindi makawala. Pinatik-tik ko pa, may plastic naman pala ang sako. Shoo! So, ginayak-gayak ko na nga yung aking dadalhin. Nilagay ko na sa plastic at baka biglang umulan. Ganyan-ganyan ang panahon. Malinsa. Dito sa aming probinsya, pag alam mo malinsangan, sigurado ang kasunod niyan, ulan. Kahit ganyan katirikan ng araw, huwag mo sabihin mainit. Pero mamaya biglang kukulog. Ayun, at tumawid na nga kami dito sa aming sapa. Tulumbas na uli kami dito sa aming tarangkahan. Tirig na tirig talaga ang araw. Walang kahangin-hangin. So ayun guys, ang lakas ng tubig, ang linaw. Pwede ka nang maligo. Pero mag-iingat ka dahil puno na lintayan. So ayun guys, ginapos ko na itong aking saging nang hindi na makawala dahil kami bababa na. So ayun guys, dahil wala tayong stand dito sa ating motor, hindi na tayo makapag-video kasi ang pangit ang daan, hindi rin mahawakan ng aking pamangkin. Kaya see you in next video na lang. Please support my Facebook page. Thank you for watching.